Ohayo gozaimasu, mga kaibigan ko po sa Facebook mula dito sa Japan. Nakapanayam ko po si Unichang o si Kuya, ayun po naglalakad pa uwi na. Actually, ayaw po niya magpa-picture at ayaw din po niya magpa-video. So, yung kanyang likuran na lang ang aking kinunan para makita niyo po. Okay, nakapanayam ko po siya kanina o ngayon lang. At nagtanong-tanong po ako tungkol dito sa kanyang bukirin. Makikita po natin. Ayan po, umpisahan ko po dun sa bandang dulo. Mula po dun sa sulok na yon, dito po, paikot po yan. Dali lang po. Para po mabigyan po natin ng magandang coverage. Yan po, diretso po, makita nyo po. Meron pong mga net na kulay green. At saka po sa baba, yan po ay may kuryente. Yung mga alambre po na yan. Hanggang dun po yan. Mahaba po yan. Alambre po yan. Na nagtataglay ng kuryente. Ito po makikita po natin dito na ang nakasulat po dyan sa Tagalog ay danger or wag hihipuin kasi makukuryente po. Ngayon, tinanong ko po kanina kay Kuya o kay Mr. Midogami na bakit po magkaiba yung harang, bakit po may net na kulay berde. Ito po, tingnan po natin, pababa po yan ayan po, nakikita nyo po, may net na berde. At saka po sa baba, alambre. Pinaliwanag niya po sa akin kanina. Kasi yun daw pong mga usa, nakakatalon. Pwedeng tumalon yung usa para makapasok po sa loob ng tanim niyang palayan. Yun po ang purpose nun. Ngayon, yung pong alambre na yan nasa baba, na may kuryente, kasi yun daw pong baboy damo, diyan po sumisingit sa baba. Kasi yun nga pong baboy damo, hindi nga naman po nakakalundag yun. So, yan po ang purpose niya, para hindi po siya makapasok. Pagka nagtangka po siya lumapit dyan, makukuryente po siya. Yan po. Tapos po, tinanong ko sa kanya kanina, bakit may space pa dito sa gawin na yan? Sabi ko kung naubusan na siya ng tanim na palay, kaya hindi niya natagpos yan. Ang sabi niya po sa akin, malalim daw po dyan. Nung una hanggang mga binti lang. Tapos palalim ng palalim hanggang sa may hita. Kaya hindi na raw po pwedeng tamnan sa bandang lugar na yan. Kaya po pala may space. Yan po yung tanim niya araw-araw pagka umaga na nagwo-walking ako dito. Nakikita ko po si Mr. Midogami, tinatanong po niya yung mga pananim niyang palay. Tinanong ko din po na pag po naani yung buong kapalayan na yan, kung mga ilang kilong bigas ang maani niya dyan. At ang sagot niya sa akin, 1,200 more kilos, mahigit sa 1,200 kilos na bigas ang maani niya dyan. So, biniro ko siya, sabi ko baka naman pwedeng makahingi ng mga 3 gatang at nang matikman ko yung tanim niyang palay o bigas. Yan po. Yan po yung bahay niya. Yan po dyan. Yan. Actually, ayaw niya pong magpa-video kanini. Sabi ko kahit boses lang ayaw din niya. Mahihain po masyado. So, yan po. Araw-araw dito po ako nagwo-walking. Yan. Diretsong kasada. Gandun pa po sa dulo yan. Yan po. Napakaganda po nung pananim niyang palay. Napakapulido po ng pagkakatanim. Yan po. Mahaba po yung na yan, yung nakapaligid na mga net at mga alambre na may kuryente. Ngayon, tinanong ko po sa kanya kung anong oras po nag-uumpisa yung pagsindi ng kuryente. Ang sagot niya po sa akin kanina, kapag lumubog ang araw at nagdilim na, automatic pala na nag-o-open yung kuryente. Nag-uumpisa ng
magkaroon ng kuryente. Ngayon, pag sikat naman ng araw, the following day, kusang namamatay o nag-off yung kuryente nitong mga alambre na yan. Kasi delikado nga naman po sa mga taong naglalakad dito, baka makuryente. Yun po. At saka po pag mahaba na yung mga damo na yan sa paligid, tinatanggal po nila yan, nagdadamo. Yun po sabi niya sa akin kanina, sana daw mag-video ko pag after na magdamo siya. Sabi ko wag na po, ngayon na. Kaya yan, nag-video na po ako. Okay, yan po ang aking video for today. Lalo na po dun sa mga kababayan kong mga taga San Miguel na nagtatanim din po ng palay sa bukid. Sana po may natutunan po kayo ng konti sa coverage ko na ito. Maraming pong salamat. Magandang umaga. God bless you all.